nakikinig din ako ng world news, mga kababayan. Tinitignan ko rin yung mga nangyayari sa bansa, na tinitignan ko rin yung mga kalagayan ng iba. Alam nyo, sa totoo lang, pag nangyari ang gera na yan sa Iran at Israel, nakialam na ang US, that is the biggest mistake of Iran. Mga kababayan ko. Yes, correct. That is the biggest mistake of Iran. One of the most powerful country na dapat ninyong malaman is US. Bakit ang US pinoprotektahan ng Israel? Because based on the Bible, hindi mo pwedeng pasukin ang bayan ng Diyos. Isa yan sa nakikita ko. Second, tingnan mo mabuti, mga kababayan ko. Hindi ba nadala ang Israel, ang Iran sa nangyari sa Iraq, mga kababayan ko, kung paano inubos ng US ang sundalo ng Iraq? Ganun nila kabilis nilusob. If that is what happened to Iran, kawawa ang mga Iranians. Kawawa. Mga kababayan ko, ang labanan ngayon, alam nyo kung ano, nakakatakot. Hindi na ito barilan. Yes, tama kayo yung narinig. Hindi na to barilan. Hindi na to katulad ng World War II, World War I. Hindi na to katulad nung one-on-one na nagbabari na nakita nyo yung mga sundalo. Ngayon mga kababayan ko, this is a modern warfare. Ang nakakatakot dito, alam nyo kung ano, mga kababayan, kaya na nilang bombahin ang bawat bansa, mga kababayan ko. Kaya nilang ubusin ang isang city kapag nilaglagan nila ng bomba. Ganong kalakas, mga kababayan. Kaya nakakatakot. Then I'm great and I'm thankful na humingi na ng ceasefire ang Iran. Kasi kung gaganti pa sila, mga kababayan ko, the worst will be happen. And a few hours, few weeks, ang pinakamasakit doon, alam niyo kung ano? Mamamayan ng Iran at yung tao ang siyang kawawa. Tao ang siyang kawawa. Hindi ang presidente, hindi ang ganito, mga kababayan ko. At kung sakaling mangyari yon, sasali ba ang US? Sasali ba ang China? Sasali ba ang Russia? Mga kababayan ko, pag ginawa nila yon, mga kapatid, kawawa ang buong sanlibutan. Mga kababayan. Totoo po yan. Kaya isama nyo sa panalangin nyo yan.